Suprema kumikilos na. At eto, Sandro Marcos nagbibilang na ng mga ulo sa Congress. Bakit nga ba nagbibilang, nag-head count etong si Sandro Marcos? At eto, yung video ng pagkukumbinsi or panggigipit kay Orly Gutesa ay inilabas na. At sino ang nasa likod nitong panggigipit kay Orly Gutesa sa 18 Marines at sa mga kaalyado or sa mga politiko or sa mga taong kontra sa administrasyong Marcos? Nako po, dito nyo po malalaman yan. Oo. Mamaya pagdudugtong-dugtungin natin yan, mga banateros, mga kabiyaya. At syempre, bago natin to simulan, huwag nyo pong kalimutan na i-like and share and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang dito yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, yung mga social media din ng aking mga kapatid, the Banateros Brothers, sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ, at syempre yung paboritong kasuhan ng NBI na si Sir Jack. Ay. So grabe nga, no? Pag-uusapan nga ho natin itong mga katarantaduhan na pinaggagawa ng mga congressman. Hanggang ngayon ata, habang ginagawa ko tong video na to, hanggang ngayon ata, tuloy pa rin po ang paikibakbakan nila about sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kaso, mukhang talagang pinapamukha na nila sa taong bayan na sila talaga ay utusan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Oo, talagang ipinapamukha po na po nila sa atin itong mga hinayupak ng mga congressman na to na walang nalalaman na gawin kundi yung puro impeachment. Na samantalang yung mga distrito nila ay nangangailangan na ng tulong at kanilang serbisyo. Anak ng timang naman, mga kababayan. Kung sino po yung mga nasasakupan itong mga congressman na to na panay impeachment lang ang nalalaman, huwag nyo na iboto yan sa susunod na halalan. Anak ng timang puro na lang impeachment yung nalalaman nila. Wala na silang ginagawa dyan sa mga distrito na nasasakupan nila. Kagaya na lang ni Luis Tro, the Dilima 2.0. Na laging nakadress, akala mo bagay sa kanya, mukha naman siyang tanga. Itong si Congressman Luis Tro na tiga sa Batangas. Shoutout po dyan sa mga tiga Batangas. Nagagawa ba ng tamang trabaho neto ni Luis Tro ang kanyang trabaho dyan sa distrito nyo? Puro impeachment na lang ang inaatupag shoutout din yan dito sa isang congressman na talo na pero ipinanalo. Katulad na lang nito ni Congressman Atras Abante. The greatest bishop in the world. Walang iba kundi si Benny Abante, the 89 PDAP scam. The child abuser din. Yun ang mga balibalitang kaso laban sa kanya na di umano itong si Bishop the Great may kaso at involved dyan sa PDAP scam na yan. Ngayon may mga pa siya. May mga matitindi ho siyang pahayag ngayon laban sa kay VP Sara Duterte. At eto, babasahin nga natin yan, mga banatero. Sabi niya rito, ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pagmamay-ari, Madam Vice President Sara Duterte. What? Anak ng tepaklong ka kung kailan tumanda ka tsaka ka naging tanga. Unang-una, ang nakawan na nangyayari ngayon sa gobyerno, Congressman Benny Abante, diyan galing sa Kongreso. At kayo-kayo yun. Diba? Kayo-kayo yung mga nandiyan. Hindi naman bakit yung trillion ba na nawawala sa pera ng taong bayan ngayon si VP Sara ba nagnakaw nun? Si VP Sara bang sa Office of the Vice President ba dumaan yung pondo na yun? Di ba sa inyo? At saka kayo-kayo din mismo yung mga nakatanggap ng mali-maleta, sabi ng 18 Marines. Diba? Kayo-kayong mga congressman dyan sa Kamara.
Tapos sasabihin mo, ang pera ng taong bayan ay hindi pagmamayari ni BP Sara. Totoo naman, may point ka doon. Pero yung sinasabi mo ay patama yan sa bossing mo na si Martin Romualdez at sa inyong mga ulupong na mga congressman. Anak ng timang naman, no? Ayan pero believe din ako sa inyo kasi ang galing yung magpaikot-ikot ng istorya. Biruin mo, Benny Abante, nasasabi mo pa, hindi ka kaya tamaan ng kidlat niyang hinayupa ka. Hindi kaya tamaan ka ng hindi kaya baka tamaan ka ng kidlat din sa pinagsasabi mo na about sa pera ng gobyerno. O baka naman yan talagang mensahe mo na yan ay para talaga yan kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Hindi ba doon? O baka natatakot ka lang na i-mention ang pangalang Marcos Jr. at Martin Romualdez. Hindi kaya gano'n. Baka gano'n kaya ang ginawa mo kay BP Sara mo na lang ibinaling. Bagay na bagay yung salitang yan kay Marcos Jr., Lisa, Sandro at Romualdez. Dapat doon mo sinasabi yan, hindi kay BP Sara. Tsaka uulitin ko, yung pondo ng taong bayan na mga nawawala ngayon na pinagnanakaw nyo, diyan dumadaan at diyan nanggaling sa Kamara. Diyan sa Congress. Diyan yan hinihimay. Diyan yan pinagpaparte-partihan. Di ba? Bakit isisisi mo kay BP Sara Duterte? Yung confidential fund na naman, 125 million. Bakit? Kapag nabawi ba natin sa mga Duterte yun, kung totoo man na ninakaw nila yun, ikakaahon ba ng Pilipinas yun? Kaya nang mahirap sa'yo. Alam mo to si Pastor the Great Benny Abante. Feeling siya na yung may alam ng lahat. Feeling Einstein. Feeling genius. Unang-una, hindi ko naman sa minamaliit ang mga bishop. Hindi ko kayo minamaliit. Pwera lang dito kay Benny Abante, kay Manong Benny. Manong Benny, tanong lang, sino mas may pinag-aralan sa inyo? Ikaw na isang bishop or yung lawyer? Kasi minsan, katulad na lang nito, si Paulo Henry, kung di ako nagkakamali sa kanyang pangalan, Paulo Henry Marcoleta. Kung manduan mo kung makipagsagutan ka sa ibang mga, sige, sabihin na natin hindi kay Marcoleta, kung makipagsagutan ka sa mga tao, parang daig mo sila. Katulad na lang ng mga ginagawa mo kay Marcoleta. Una-una si Marcoleta, tawag dito, lawyer yun. Ikaw, bishop lang. Hindi ko naman sa nilalahat ang pagiging bishop. Pero, kung katulad lang naman din ni Benny Abante, kalait-lait naman talaga. Diba? Kalait-lait naman talaga itong si Benny Abante. Ang kapal ng mukha mo, hindi sobra talaga. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako nanonood. Hindi ako nanonood ng hearing dyan sa Congress. Dahil alam ko naman palabas lang nila lahat yan. Nakakapanood ako ng mga ibang mga clip na mga pinagsasabi nito ni Benny Abante. No? At mayroon pa nga siyang banat kay Paulo Marcoleta na kung siya ba ay lalaki o babae. No? Parang question niya. Alam niyo itong mga bishop na to, mga katulad niyan at yung katulad niyan, yung mga yung paring adik. No, hindi porket mga bishop yung mga yan, masasabi na natin talagang kailangan, dapat silang paniwalaan. Tignan nyo itong si Benny Abante. Puta na kupal. Sa lahat ng nakilala kong bishop, si Benny Abante ang pinakakupal sa lahat. No? At saka ito, ang galing nyo din sa Congress, talagang pinakita nyo sa amin at pinatunayan nyo sa amin na talagang kayo ay utusan ni Lisa Araneta Marcos at Marcos Jr. Alam niyo kung bakit? Biruin nyo, pagtapos ng hearing sa impeachment, nagpalakpakan kayo. Akala ko ba nasa patas kayong investigasyon? Bakit nung nai-impeach, bakit nung naging parang pabor sa inyo yung usapin about sa impeachment, tawag dito, tuwang-tuwa kayo. No, bakit kaya tuwang-tuwa kayo sa impeachment na yan?
Oh, parang pinamumukha nyo talaga ang kakapal na ng mukha nila, mga banateros, mga kabiyaya. Nabiruin nyo yun? Talagang pinapamukha nila sa amin na sa atin na gusto namin may impeach si Sara Duterte. Alam naman natin kung bakit, 'di ba? Hindi kaya gustong-gusto nyong may impeach si VP Sara kasi dahil kayo din ang makukulong pag naging presidente na si Vice President Sara Duterte. Hindi kaya gano'n, no? Kaya talagang todo push kayo sa impeachment para ma-impeach si Sara at hindi kayo makasuhan sa mga pinaggagawa niyong pagnanakaw. Hindi kaya ganon. At dahil nga dyan ay mukhang maraming magagalit dito. Lalong-lalo na si Tito Sotto. Mukhang kakasuhan ni Tito Sotto ang Supreme Court. Ha? What? Supreme Court kakasuhan? Dahil nga dito sa balitang to ay talagang maraming mga hinayupak ang tataas ang kilay. At isa na dyan si Tito Sotto. Eto, basahin natin ha. Ito yung sinasabi kong Supreme Court or Korte Suprema ay kumilos na. Eto, Supreme Court. Ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Aba? Oo. Sa desisyon ng 1401, iginiit ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang gamitin ang mandatus laban sa Senado, isang kapwa sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. Mukhang iiyak dito ho. Mukhang talagang magagalit si Tito Sotto at tignan natin tignan ho natin yung comment ng taong bayan dito. Oo. So ito po, nasa page po ako at dito ay lumabas po ang mukha ni Tito Sotto. Dito mo lumabas yung mukha ni Tito Sotto at basahin ho natin kasi dati 'di ba sinabi ni Tito Sotto nung in-archive ng Korte Suprema ng Supreme Court yung impeachment ni VP Sara, ito yung sinabi niya. Sotto nangakong hindi magpapatumpik-tumpik sa oras na matanggap ito ng Senado. Ipapaalam ko agad sa mga senador at i-repair ito sa Committee on Rules. Aksyonan ko ito agad, walang patumpik-tumpik kaagad-agad. No? Yan ang sinabi ni Tito Sotto mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At eto naman ang mga panayam ng mga netizen, no? Ng mga netizen sa tawag dito sa comment na yan, no? Sa tawag dito sa ni Tito Sotto na yan, sa sinabi ni Tito Sotto na yan. So ito may kita nyo dyan banda sa ilalim ng screen. Sabi dito ni Isob, yung gustong-gusto mo na maging BP kaso napako. O ito pa, sabi ni June Valdez, Bopols kasi O ito pa, sabi ni Paul Jan Yu, word, worried yarn, Sotto datuta. Grabe. Oo, ito pa, sabi Eat Bulaga. Hindi, ito pa sinabi ni Liamas Sibal. Hindi papayag si Tito Sotto, idedemanda niya ang Korte Suprema. Grabe ka, Tito Sotto, may didemanda mo pala ang Korte Suprema. So marami pa dito mga komento ng mga netizen, kagaya na lang nito. Iyang Sotto na yan, makakalimutan niyan ni Sara. May araw rin yan, weather lang. Panahon, araw nyo ngayon, wait and see na lang tayo. Hindi, sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam ba't nagkaganyan yang si Tito Sotto, no? Hindi ko rin po talaga alam bakit naging bakit naging ganyan yan. Alam naman ho natin niya si Tito Sotto ay isa din sa mga maka-Duterte noon. At never din talaga yan lumaban sa administrasyon. Yan ang ni Tatak Sotto. Hindi talaga yan lumaban sa administrasyon. Pero kung ganito naman ang administrasyon, karapat dapat mo naman talagang kalabanin na.
karapat-dapat mo naman na talagang labanan eh. Walang yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Puro pag nanakaw, nakaw dito, nakaw doon. Tapos yung inaasahan natin na katulad niya, nila Soto, nila Lacson, aba, eh sila pa yung mga tameme. At ang masama pa dyan, halatang halatado na kontrolado sila ng administrasyong Marcos. Na takot silang suwayin. Eh, hindi natin alam kung bakit ba. O baka totoo yung bali-balitang binahagian sila nila Marcos Jr. ng tig 50 million para sa kanilang kandidatura nung 2025 senatorial election. Hindi kaya totoo yun. Kaya ano talaga, nagpapasakal sila dito sa kay Marcos Jr. Ay tayo nagtatanong lamang ha, Tito Soto, nagtatanong lamang. Ulitin ko ha, Tito Soto, magkakampi tayo sa pag-usapang Itbulaga. Pero pag-usapang politiko, bagsak ka sa akin, wala kupal eh. Oo, nagkupal eh. Kaya kailangan natin eh, di ba, may kasabihan nga ba na Teros Brothers na pag tama palakpakan, pag mali banatan. So nakita nating mali etong pinagagawa ni Soto na to. At ngayon eh, mukhang magiging 3-0 na po, no? Etong desisyon ng Supreme Court na naman. Diba? Magiging 3-0 etong desisyon ng Supreme Court at mukhang marami na namang iiyak at kukutsyain na naman. Ito, shoutout dyan sa Supreme Court. Ang pinagtataka ko lang kasi sa inyo, halimbawa ganito, na etong petisyon laban sa impeachment, etong petisyon kay BP Sara sa impeachment. Eh, alam ko na maraming mga congressman, at isa na dyan nga, baka isa dyan si Soto at si Lacson, sa mga mangbabasto sa inyo. Eh, bakit ayaw nyong kasuhan etong mga na to? Etong mga politikong to. 'Di ba? Dapat kinakasuhan nyo yan kasi ang pangit po sa image nyo yan. Ang pangit sa image ng kataas-taasang hukuman na yung mga congressman or mga politiko hahamakin nila ang Supreme Court. Ang pangit po yan sa image nyo dahil siyempre, may mga kabataan din po na mga nanonood or sumusubaybay or may mga kabataan na sumusubaybay sa usaping politiko or politika dito sa Pilipinas. 'Di ba? So kung kayo, binabastos kayo ng paulit-ulit ng mga taong tutol dyan sa desisyon nyo, ba't ayaw nyo silang kasuhan? 'Di ba? Ayaw nyo silang kasuhan, ayaw nyo silang idemanda rin. Kasi alam ko, pwede naman yun eh. 'Di ba? Bilang kasi katas-taas ang hukuman ka, tas babastusin ka lang ng isang congressman, ng isang senador, eh ang pangit ho nun. Sa totoo nga lang po, di hamak ho na mas nire-respeto ang Supreme Court kaysa sa presidente, kagaya lang ni Marcos Jr., 'di ba? At ang pagkakilala ho sa inyo ay talagang grabe. No, grabe ang respeto ng taong bayan sa inyo. Pero kung makikita namin na binabastos-bastos lang kayo ng Congress or yung mga congressman, yung mga senator natutol sa desisyon nyo at malamang sa malamang may mga magsasalita na naman against sa inyo na kesyo tuta na naman kayo or takot kayo sa mga Duterte, sasabihin na hawak na naman ng mga Duterte ang Supreme Court. So ang pangit ho nun. Eh dapat umaksyon ho kayo kapag ginaganyan kayo kasi ang pangit ho sa dating. Ang pangit ng dating yan sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan makakapanood ng mga pinagsasabi. Katulad na lang ho niyan, di ba? Kung matatandaan nyo, nung inarchive ng Supreme Court, or nagdesisyon ng Supreme Court na isang tabi muna or next year ulit ang pag-iimbestiga dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Marami hong mga congressman na nanghamak sa Supreme Court. Marami mga senador ho na hinahamak or binabastos ang kataas-tahasang hukuman. So pumapayag po ba kayong ginaganyan-ganyan lang kayo? Eh una-una kayo po ang kataas-taasang hukuman, dapat to kung pwede naman ho, kasuhan nyo ho yung mga politikong nambabastos o nangahamak sa inyo. Hindi ho pwedeng palaging ganyan na sinasanay nyo sila na kapag may decision kayo at hindi pabor sa kanila, ay babastos-bastusin lang kayo. Hindi ho tama yun. Medyo ang pangit ho tignan kasi nun. Kaya dapat, katulad yan, nataasahan natin yan na yung mga congressman na yan ay mag-iiyakan na naman yan. Lalo na yung si Percy Paloma, yung ngiwi, yung panga.
Tas yung isa sa mga garapatan ni Marcos Jr. na mukhang bullfrog na si Larry Gadon, 'di ba? O yung si Larry Gadon na tuta, di ba? May mga ganyan-ganyan pa siyang sinasabi. Malamang sa malamang maglalabasan na naman yan. At isa na rin niya si Tito Soto. Ewan ko na lang ha. Pero isa si Tito Soto sa hindi na naman papabor or may sasabihin na naman or pangbabastos na naman laban sa Supreme Court. Sana wag nyo nang hayaan na ginaganyan kayo. Dapat panagutin nyo or bigyan nyo sila ng sapat na kaparusahan para magtanda. Hindi yung palaging ginaganyan na pinagbibigyan nyo sila sa mga kabastusan na ginagawa nila. At ito, pag-usapan na rin natin itong isa sa mga pasabog ni Kong Pulong Duterte. Yung about kay Sandro Marcos. Aba, ano na naman ba itong kay Sandro Marcos na to ha? Oo, ito, basahin natin. Pondo ng mga distrito, ginagamit umanong panakot sa impeachment ayon kay Pulong Duterte. Aba, matindi. Hindi masusukat ang kahirapan na dinadanas ng bawat Pilipino ngayon para lang makapagbayad ng buwis at may maiambag sa bayan. Ngunit klaro ngayon na itong buwis na ito ay siya ring ginagamit ng bangag na administrasyon na panggigipit sa ating mga Pilipino. Kung matatandaan nyo po, may isang congressman at kung matatandaan nyo po, nung nakaraang taon, ay may balitang meron tigwa 150 million yung mga congressman na pumirma laban sa impeachment, laban kay Vice President Sara Duterte. At may isang congressman ho na nagpa-interview sa isang radio station, kung nakalimutan ko na kung anong pangalan nung hinayupak na yun, inamin niya doon na kapag hindi daw sila pumirma sa impeachment ni BP Sara, mawawalan sila ng pondo. Mawawalan sila ng pondo para sa kanilang mga distrito. Grabe, no? Grabe sa kademonyo. Biruin nyo, ha? Tama yung sinasabi ni Kong Pulong Duterte. Pondo ng mga distrito yan, diba? Na ginagamit, no? Na para mapaganda yung mga distrito. So, gagamitin yung pondo na yon ng isang distrito para ipangbayad sa isang congressman para lang pumirma. Aba, para lang pumirma sa impeachment ni BP Sara Duterte. At 'di ba, meron nga ring nababalita ngayon ayon dito sa BNC source or ayon dito sa balita ngayon page na Sandro nagbibilang na umano ng mga ulo. So ito na siguro yung sinasabi ni Kong Pulong na binibilang ni Sandro Marcos kung sino yung mga congressman na pipirma or papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So shout out ho dyan sa iba't ibang mga distrito dito sa Pilipinas. Yung pera na para sa distrito nyo, para ikaganda ng lugar nyo or distrito nyo, ay gagamitin lang sa pamumulitika. Kaya palagi kong sinasabi ho sa inyo, hindi ito kasiraan at hindi ko rin kayo pinipilit na sana naman yung iboboto nyo dyan sa mga distrito nyo, talagang maayos. Hindi yung nagpapakatuta at sunod-sunuran sa kagustuhan ng administrasyon. Kagaya ngayon. Kawawa, no? Utang na, sobrang lupit mo, Sandro Marcos. Iba ka, Charis, ha? Charis. Iba ka, Charis, ha? Kakaiba yung mo, ha? Oo, talagang nagiging bukod sa instant trilyonaryo ka na, Charis, mukhang nagkakasungay na ho etong si Charis, no? Talagang talagang nagiging palaban na. At grabe, no? Ayuda? Nag-head count kung ilan yung mabibigyan. Ang tindi. So, ibig sabihin talaga, no? Ngayon, hindi na rin sa atin malabo kung bakit yung ibang mga congressman ay sunod-sunuran sa administrasyon. Kung bakit etong katulad na lang si Isko Moreno, 'di ba? Kung bakit ganyan si Isko Moreno kasi nga una-una, once na hindi ka din talaga sumunod sa kagustuhan ng administrasyon, mawawalan ka ng pondo. Buti na nga lang sa Davao, walang utang kahit walang binibigay na pondo. Dahil magaling yung mayor doon Magaling yung namamahala doon.
So, ganyan ho, no? Ganyan ni Sandro Waldasin, no? Ganyan ng mga Marcos Waldasin yung pera natin. Pero mo, nagbibilang kayo para lang ano? Nagbibilang kayo para lang, tawag dito, ng ulo para lang kung sino yung mga papabor sa impeachment. At kagaya nga niyan, dyan nalaman din, kaya nakakulong ngayon si former Senator Revilla, dyan din nalaman kung sino talaga din. Kasi sa totoo lang, ang strategy ng mga Marcos, katulad yan, di ba, nag-head count. So malalaman nila kung sino yung talagang pwede nilang hawakan sa leg at hindi. So katulad niyan, yung asawa at anak ni former Senator Revilla ay hindi pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya ang ginawa ay ginipit at ginawa ng kung ano-anong kaso etong si former Senator Revilla. So yung ibang mga congressman dyan, talaga naman, napipilitan silang sumunod. Dahil nga una-una, mawawalan sila ng pondo at maaaring matulad sila sa mga taong hindi sumusunod sa administrasyon. Katulad na lang yan, nila Tebes, di ba? Si Tebes, si Harry Roque, si si Saldico, 'di ba? Asan si Saldico ngayon, 'di ba? Kinakalaban niya na si Marcos, kaya tingnan mo hindi makauwi ng bansa kasi delikado buhay niya. O ito pa, yan pa sila kay Pastor. Hindi sumunod sa kagustuhan ng administrasyon, kaya ayan, asan si Pastor ngayon, nakakulong sa salang wala namang kasalanan, wala namang, hindi nga mailabas yung ebidensya laban sa kanya. 'Di ba? So, katulad niya nila Kiko Barsaga, nila Leandro Libiste. So, kapag hindi ka talaga sumunod or hindi ka magpahawak sa leeg dito sa mga Marcos na to, yayariin ka nila, no? Kaya yung ibang mga congressman diyan na rin natin, naiintindihan natin, pero sana naman kumilos na rin kayo. Una-una ang dami nyo naman diyan. Bakit ayaw yung kumilos na labanan yung mga ganyan na ginagawa sa inyo? Tinatarantado na pala kayo, ayaw nyo pa rin lumaban. Kapag sa mga ordinaryong Pilipino, tatapang nyo. Kapag ka-level nyo na yung kalaban nyo, duduwag nyo . Diba? So dapat lumaban na kayo. At ayun, mabalik tayo ulit doon kay Sandro Marcos. Putay na, bata mo pa pero demonyo na rin ang ugali mo, no? Kung sakaling totoo man tong sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, kung totoo man tong sinasabi niya na ginagastos mo yung iba't ibang pondo ng distrito para ipangbayad sa mga pipirma or papabor sa impeachment ni VP Sara Duterte, hindi namin makakalimutan yan. No? Pero asahan mo, weather nga lang yan. Sabi nga nung netizen kaninang binasa natin, weather lang din talaga yung ginagawa nyo. At ang masakit lang yan, ikaw ata ang isa sa mga politikong maagang makukulong ng gusto. Pagtapos ng termino ng tatay mo, talagang pagbabayaran mo yung pinaggagawa mo. Ang galing nagkakasungay ka na bagay. Ang tawag dito, father, like son. Aba, talagang tugman-tugma yung salitang ganun sa inyo. Son, father, manang-mana ka sa tatay mo. Tagalugin ko na nga. Tsaka, paano ba natin nasabi na totoo ba itong sinasabi? Bakit nalaman to ni Congressman Pulong Duterte? Una, congressman yan, diba? So, hindi naman din lahat ng mga congressman ay talagang pumapanig sa mga Marcos. Yung iba dyan, syempre, nakikipagplastikan lang. So, talagang may katotohanan nga to na tawag dito na talagang kinukuha yung mga pondo ng mga distrito at gagamitin pang bayad sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero lupit talaga ni Sandro, no? Tangina, ang bata mo pa pero ang tindi mo ng ang tindi mo ng mangurakot, ang tindi niya ng magnakaw ng pera. Grabe, no? So pag-usapan na rin natin mga banateros yung nilabas na video
o voice record ng asawa ni Gutesa, no, na siya ay pilit na pinapabaliktad na gustong ipagawa kay Gutesa na baliktarin lahat ng mga pinagsasabi niya doon sa Senado laban kay Martin Romualdez at Marcos Jr. at syempre kay Saldico. No? So, grabe ang pasabog ngayon na yan. Habang pinapanood ko yung video na yon na interview kay kay Sir Mike Defensor, napapaisip ako na ano kayang pakiramdam ng mga ex-marine? Ano kayang pakiramdam ng mga sundalo ng ibang mga kapulisan na yung kasamahan nila noon na isa sa mga nagtatanggol or matatawag na bayani ng bansang Pilipinas ay ginigipit dahil sa kanyang mga nalalaman mapatungkol sa nakawan sa gobyerno. Tsaka grabe, no? Biruin mo yan, ha? Kaya nga, yung sinasabi ko noon na kung yung mga malalaking tao ay grabing gipitin ng administrasyon, what if pa tayong mga ordinaryong mga Pilipino? Na nararamdaman na natin ngayon. Ewan ko na lang, manhid ka kung di mo nararamdaman. Isa kang tangang loyalista kapag hindi mo pa rin nararamdaman na ultimong tayong ordinaryong Pilipino ay pinaparamdam na sa atin ni Ngagba yung kung gaano niya tayo ituring, na wala talaga tayong kwenta pagdating sa kanya. No, kasi isipin nyo, Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, the best president ever yan. Ang ganda ng ginawa sa Pilipinas niyan, 'di ba? Pastor Apollo Kibuloy, isa sa mga katuwang or isa halos katulad diyan ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Marami pang mga tao, pero yang mga yan, mga kilala yan. Hindi mo masasabing pipitsugin yung mga tao yan, pero 'di ba? Ginipit at ginago ni Marcos Jr. Paano pa kaya tayo? Alam niyo, habang pinapanood ko yung video ni Gutesa, sabi ko, kawawa to. Kaya nga, paulit-ulit namin sinasabi na anong mapapala ng 18 Marines, anong mapapala ni Gutesa doon sa pinagsasabi nila. Kasi sinasabi nung iba dyan na kesyo binayaran daw, kesyo inuutusan lang daw ang 18 Marines, pakana daw ng mga Duterte. Putang ina. Unang-una, buhay nila yung nakasalalay dito. Anytime, pwede silang ipapatay. Anytime, pwede silang, yung mga mahal nila sa buhay, pwedeng dukutin, pwedeng gipitin, pwedeng, alam mo na, may masamang gawin. Kaya nga, sobrang saludo ako kala Gutesa at dito sa 18 Marines dahil, alam mo yun, hindi nila iniisip na talagang ikakapahamak nila to. Kaya talagang naniniwala ako sa mga pinagsasabi nila. At ngayon, hindi kaya, ang tanong dito, sino yung tinutukoy ni Gutesa doon sa video yun? Yan yung isa sa mga malaking palaisipan ngayon. Sino yung tao doon? Ako ay nakatulog kanina ng mahaba-haba. Naku, ito na naman, pag nakakatulog naman talaga ako. At ako'y nanaginip. Ito na naman yung panaginip natin, mga banateros. Ako'y nanaginip na yung nasa likod nung sinasabi ni Gutesa na nagpapatahimik sa kanya ay walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez at Marcos Jr. Panaginip lang yan, ha? Walang katotohanan yan. Yung mga basher natin dyan, baka magsiiyakan na naman kayo. Panaginip lang ho yan, no? Panaginip lang yan. Kasi isipin nyo, maigi, sino ba yung mga sino ba yung mga binisto ni Gutesa? At sino yung mga, di ba, unang-una nandoon ng pangalan ni Martin Romualdez. Nandun din ang pangalan ni Marcos Jr. Kesyo, alam naman na natin na ininilihis ni Ping Lacson pagpapunta na or patumbok na dun sa pangalang Malacanang. No? Pero alam ko, nasabi niya rin yan.
Pero alam naman din natin na siguro kung sino yung nasa likod nitong pagpapatahimik sa kay Gutesa. Pero ang kinagandahan nga dito kay Gutesa, talagang pinapanindigan niya, no? At sana nasa ligtas pa rin siyang kalagayan ngayon. Kaya yung 18 Marines din, sa totoo kung pagdudugtong-dugtungin nyo, natatandaan nyo po ba yung Vox Populi na dapat ay i-interviewin namin ang merong time na i-interviewin na dapat namin ang 18 Marines. Hindi nakapunta ang 18 Marines dahil may mga taong sumusubaybay sa kanila. Hanggang ngayon, kahit anong kilos ng 18 Marines, sinusubaybayan. At kung matatandaan nyo, yung upload natin about kay Kong Pulong Duterte, no, na sinabi ni Kong Pulong Duterte na hindi niya daw alam na na VIP pala siya. Kasi halos lahat daw ng operatiba or may mga taong sunod ng sunod sa kanya. So ibig sabihin, lahat 18 Marines, Gutesa, siguro sabihin na natin yan, sila Kiko Barsaga, Leandro Libiste, Mike Defensor, Vice President Sara Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla. Sabihin na natin na lahat ng mga yan ay may mga taong nakadestino para subaybayan sila sa mga galaw nila. No? Kasi alam nyo, sinabi talaga yan ng na hindi nga sila makakalis kasi may mga taong sumusunod sa kanila. So, pwedeng barilin sila anytime, pwedeng malaman kung ano yung kilos nila. Grabe, no? At syempre, hindi naman gagawin ng mga taong yan kung walang bayad dyan sa kanila. 'Di ba, mga banateros? Hindi naman gagawin. Wala namang mga tao na libreng tatanggap dyan. No, na, oy, subaybayan mo si 18 Marines. Oo, eto piso. Hindi naman ganun yun, di ba? Oo, syempre, malaki bayad sa mga yan. Ang masama pa dyan, baka mga pulis pa natin or mga kasundaluhan pa natin ang ginagamit para sundan ang kilos ng mga taong hindi sumusuporta sa administrasyon. Katulad na lang ng 18 Marines, 'di ba? So grabe, no? Intindi, no? Palapit ng palapit ang 2028 presidential election. Patindi rin po ng patindi ang nangyayaring issue. Hanggang sa ngayon, oy, kamustahin na natin, ha? Kamusta na yung Marcos Jr., the best president ever, bro fucker. Kamusta naman yung hiling or utos ng Korte Suprema or ng Sandigang Bayan na magpa-hair follicle test ka at magbigay ka ng medical or katotohanan or katibayan na ikaw ay healthy? Kamusta na? Mukhang hindi na ibinabalita rin sa ibang mainstream media at mukhang matagal-tagal pa ata yung pagsunod mo na yun, ha? Oo, alam naman natin na inutos na ho yan, di ba? Oo, hanapin natin, no? Mas maganda ho na basahin natin yun. Ang pagkakaalam ko ay inutos po yan ng korte na etong si Marcos Jr. ay magpa-hair follicle test or magpagamot na, 'di ba? Oo, titingnan natin ano ba yan? Asan ba yan? Hanapin natin yung kautusan ng korte na etong si Marcos Jr. ay magpa-hair follicle test na. Mukhang ngayon parang ito pala, no? Ito basahin natin, ayan Korte Suprema, inutusan si PBBM sagutin ang petisyon na sumailalim siya sa hair follicle drug test. Mukhang nakakalimutan na ata ni the best president yan. Diba? Medyo matagal-tagal na ho yan kasi April 22 pa po yan inilabas yung balitang yan. Ano na ho ngayon?
Sobrang busy mo ba, Mr. President? Baka kaya hindi ka makapagpa-hair follicle test. Ang pagkakaalam ko lang naman, kapag nagpa-hair follicle test ka, gaganunan ka lang naman ng buhok, kukuhanan ka lang ng buhok. Hindi ka naman kukuhanan ng kaluluwa. Bakit natakot ka, di ba? Oo. So, isa rin yan sa ipanawagan natin, no? Alam naman na din natin, ako kasi, para sa akin, ay talagang naniniwala ako na adik si Marcos Jr. Bakit? Kasi ultimong kapatid niya mismo ang nagsabi niyan. 'Di ba? Sinabi ni Jaime Marcos na adik ang kapatid niya. Na gumagamit ng pulburo ng kapatid niya. So isa ng malaking ebidensya 'yon. Pero gusto pa rin natin na magpakita talaga or gawin ni Marcos Jr. na magpa-hair follicle test siya. Ang tanong, gagawin niya kaya? Nako. Isa yan sa kaabang-abang, no? Kaabang-abang. Ewan ko na lang kung saan siya magpapa-hair follicle test. Baka mamaya, gawa-gawa na naman yun. Isa pa yan, isa pang problema yan. Baka mamaya, may ilalabas siyang hair follicle test, tapos putay na, gawa-gawa lang pala, masama ho yun. Oo, talagang hindi ho tayo papayag. No, dapat po naka-live. Diba? So yun mga barateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa inilabas ni Mike Defensor na video at mapatungkol ho dito kay Sandro Marcos at doon sa pagkilos ho ng Korte Suprema patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano pong may kukomento nyo dyan? Comment nyo lang dyan sa baba at ating babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.